Alam mo ba yung pakiramdam na yon? Yung nakahiga ka lang sa dilim, gising na gising, habang binabagab ka ng takot. Yung parang ikaw lang mag-isa sa mundo at pakiramdam mo walang sinuman ang nakakaintindi sa'yo. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ka nag-iisa, na sa pinakamadilim na sandali ng gabi mo, may isang kwento na pwedeng magbigay sa'yo ng liwanag. Halimbawa, 2:17 na ng madaling araw. Pilit mong ipinipikit ang mga mata mo, pero ayaw. Dilat na dilat pa rin ang diwa mo. Tapos yung isip mo, grabe, parang racetrack, walang tigil sa pagtakbo. Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ko kayanin to? Paano kung ang daming paano kung? At yung katahimikan ang bigat. Parang mas maingay pa kesa sa kahit anong sigaw. Kasi ang ingay, nasa loob mo. Ramdam na ramdam mo yung bigat sa dibdib mo. Alam mo, lahat naman tayo may mga gabing ganito eh. Mga gabi na parang pasan natin ng buong mundo. At tila walang katapusan ang pag-aalala. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang tao, libu-libong taon nang nakalipas, na dumanas ng gabing katulad niyan? Isang gabi na puno ng matinding takot, grabe ang pressure, at isang desisyon na babago sa lahat. Tara, puntahan natin ang isang hardin, ang hardin ng Getsemani. Dito, hinarap ni Hesukristo ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. At hindi ito yung Jesus na naglalakad sa tubig o gumagawa ng mga himala. Ito si Jesus, sa kanyang pinakatao, pinakatotoong anyo. Dito natin nakikita yung pakikibaka niya. Hindi bilang isang malayong Diyos na hindi natin maabot, kundi bilang isang taong nakakaramdam ng bigat at takot, katulad mo, katulad ko. At ang nakakabilib dito, yung katapatan niya. Hindi niya tinago. Hindi siya nagpanggap na okay lang siya. Sinabi niya mismo sa mga kaibigan niya, sobra na tong lungkot na nararamdaman ko. Sobra. Tapos nagpatira pa siya at nanalangin. At itong panalangin na to, ito yung boses ng takot eh. Ito yung boses ng isang pusong dumadaing sa bigat ng pagdurusang paparating. Para siyang nagtatanong, Lord, may iba pa bang paraan? Naranasan mo na bang manalangin ng ganyan? Yung tipong, Diyos ko, parang hindi ko na kaya. Lord, takot na takot ako. Pakiusap, alisin mo na to. Sa mga sandaling yun, nararanasan mo mismo kung anong naramdaman ni Jesus doon sa hardin. At dito mismo sa banggaan na to, nangyayari ang isang napakahalagang pagbabago. Ito yung sandali ng pagpili. Hindi pagpapanggap na malakas ka, kundi pagiging tapat sa kung ano talagang nararamdaman mo. At ito yung turning point. Pansinin mo ha, hindi nawala yung takot, hindi biglang gumaan ang pakiramdam niya. Pero, sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng takot, pumili siya, gumawa siya ng desisyon. Pinili niyang magtiwala, kahit nandoon pa rin yung takot. Pinili niya yung layunin niya, kahit sobrang sakit. At yan ang pundasyan ng tunay na pagsuko. At dito na bumabalik sa atin ang lahat. Kasi yung parehong pagpili na yon, nasa harap mo rin ngayong gabi. Ang tunay na pagpili ay hindi kung matatakot ka o hindi. Ang tunay na pagpili ay ito. Hahayaan mo bang kontrolin ka ng takot o pipiliin mong magtiwala sa gitna nito? At ito yung paalala na sana tumatak sa'yo. Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang takot. Okay lang na hindi ka okay. Maging si Jesus nagipagbuno sa dilim. Okay lang maramdaman ang bigat. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa doon. So, ano nga ba yung mga praktikal na aral na pwede nating pulutin mula sa gabing yon sa hardin? Tingnan natin to isa-isa. Ang tunay na lakas ay hindi yung hindi ka natatakot. Ang lakas ay yung nandyan ka pa rin, lumalaban kahit gusto mo nang tumakbo. Ang tunay na pananampalataya, hindi yan pagkukunwari. Ito yung pagsasabi mo ng totoo, Lord, hindi ako okay pero nagditiwala ako sa'yo. At ang tapang, hindi yan kawalan ng takot. Ang tapang ay yung paghakbang mo kahit nanginginig ka pa. Kaya kung gising ka man ngayong gabi, kung ang isip mo ay puno ng takot at pag-aalala, sana tandaan mo to. Hindi ka nag-iisa sa sarili mong Getsemani. Ang Diyos sa sumama kay Jesus sa hardin ay ang Diyos din kasama mo ngayon mismo sa kinakahigaan mo. Dahil tulad ng gabing iyon sa hardin, hindi yun nagtapos sa pagkatalo. At ang gabi mo, hindi rin magtatapos dyan. Sa gitna ng pakikibaka, may layunin. Sa gitna ng kahinaan, mayroong lakas. At oo, sa gitna ng dilim, laging may pag-asa.
Oo, darating ang umaga. Pero bago ang umaga, may hardin. Bago ang liwanag, may pakikipagkapa. At ayos lang yun. Ang tanong na lang, anong desisyon ang gagawin mo habang naghihintay ka sa iyong hardin?